Magandang araw sa inyong mga viewers ng ating program na pinamagatang Palaban, kung saan natututo tayo kung paano itayo yung buhay natin gamit ang ating pananampalataya, yung matalinong pananampalataya o sa English, intelligent faith. Ito yung pananampalataya na nag-iisip. Ito yung pananampalataya na gumagamit ng utak at hindi ng damdamin. At kayo na nanonood ng program natin, ito yung pang-anim na program natin na episode sa ating YouTube. I do believe na ang dami nyo nang natutunan. Simula sa unang episode hanggang ngayon, ang dami nyo nang napanood, ang dami ng advices. At bukod pa dyan, yung program natin na Palaban ay isa lang sa mga program na ginagawa ko o ginawa ko. Marami pa tayong ibang program na nasa YouTube, right? So, yung iba sa inyo nanonood din at nagpapadala yung iba ng mga messages sa akin, nagpapadala ng comments sa atin at nakikita ko nakakatulong sa inyo. So, excellent. Now, babasahin ko yung ilan sa mga comments na yun kasi as you know, maraming mga tao na nagpadala nga ng comments nila at it's very interesting yung mga pinadala nila. So, babasahin ko yung mga comments ninyo. Ilalagay ko dyan sa screen para ma-share ko rin sa inyo. Okay? Sabi ng isang kaibigan natin, si James Zambra, sabi niya, Amen. Thank you, Pastor, sa message. It's very strong, Pastor. Ito yung program na ito. Sobrang nakakatulong sa akin kung paano maging strong sa aking faith at maging malakas always sa presensya ng Diyos. May God bless you more, Pastor. Si James ay isa sa mga viewers natin na laging nanonood ng program natin na Palaban, Our Daily Bread. Nakikita ko yung mga comments ng particular na viewer natin to, si James. And yung sinabi niya na nagpapalakas to sa kanya. I do believe you. Actually, isa siya dun sa mga uma-attend din sa help center natin sa Hong Kong, right? At and I can attest to you na maraming nagbago sa buhay niya, maraming nagbago sa way ng pag-iisip niya dahil marunong siya makinig sa salita ng Diyos, right? Sa mga advices na binigay sa kanya. So, continue learning, James. All right? I believe na marami pa tayong matututunan throughout these programs. Isa pang ating viewer na nagpadala ng comment, sabi ni Larry Apolinario, magandang araw po, Pastor. Bago pa lang po ako sa program mo po. So, hindi siya katulad ni James na matagal na. Ito ay bago, right? And marami na akong natutunan dito. As a youth po, yung teachings nyo po dito is napagdadaanan ko na. At pinagdadaanan ko na at pagdadaanan ko pa. My goodness. So, pinagdaanan na, pinagdadaanan at pagdadaanan. Alright. Grateful po ako na nahanap ko po yung channel mo po kasi yung mga nasa isip ko ay nasasagot. And I'm blessed kasi na-apply ko siya in myself and also po how to handle different situations in life in different aspects. Then, more power po and God bless po. And then, 4 na muka na nakangiti. So, Larry Apolinario, tulad ng sinabi mo, yung mga teachings natin, yung iba, pinagdaanan mo, yung iba pinagdadaan mo pa, yung iba pagdadaanan mo pa sa future. But I do believe na lahat ng mga messages na to, kung i-apply mo, kung i-continue mo i-apply, I do believe makakatulong to ng malaki. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, sabi niya, itinuturo ko to sa inyo para kapag nangyari sila, alam ninyong sinabi ko na to sa inyo. So, hindi sila masusurpresa, right? Para bang mag-expect ka na mangyayari yun, so handa ka, hindi ka masya-shock. Right? So I hope na yung mga programs natin will help many more people katulad mo o Larry. Okay? Sa pang comment natin, mula naman to kay Bargo Jing. Sabi ni Bargo Jing, thank you po, Pastor, sa walang sawang pagbibigay ng napaka mahahalagang mensahe na magagamit namin sa araw-araw naming mga buhay. Ginamit ko po ang faith ko, kaya ngayon po ay blessed financially at love life na. Wow, very good. Maraming salamat po sa guidance. Paki-add din po ng UCKG Russia. It's true, Then nilagay niya yung address doon at yung number. Thank you po. God bless. Bargo G. It's true. Kailangan nating i-add kasi maraming mga Filipino rin na nandyan sa Russia.
At yung iba sa kanila nagpapadala rin ng message sa akin. So it's true. Thank you dito sa pinadala mo to, address. I will include this sa ending ng programs natin. And like I said palagi, we continue growing, right? Kayo na nanonood ng program na to, dinadagdagan ko more and more. Every episode, dumadami yung address sa ending natin, sa credits. At makikita ninyo doon yung mga address kung nasaan yung mga UCKG, and maybe dyan, kung nasaan ka man nanonood, baka may UCKG dyan. Who knows, right? So let us see. Okay? But itong UCKG Russia, for sure, ilalagay natin. Recently, nakatanggap ako ng message mula sa UCKG sa Turkey. So ilalagay ko rin. Alright? So, my friend, lumalaki tayo. Lumalaki, right? So, let us put it there. Alright? Thank you, Barguji. Isa pang comment natin mula naman to kay Anlin Magallanes. Sabi niya, hi po, Pastor. Ang ganda ng mga advice ninyo. Alam niyo po, kagabi ko lang na buksan ang videos niyo. Ang dami ko pong natutunan. Sana kung noon ko pa ito nakita, ang mga videos niyo, may posibilidad na may naipon po ako. Kaso, kagabi lang talaga, sa 5 years kong pagtatrabaho dito, wala pa ring ipon. Lahat padala. Kaya I'm very thankful. Nakita ko ang video mo. Kaya mula ngayon, i-apply ko na sa buhay ko ang USA. Yun yung formula na binigay ko kung paano magbayad ng utang. God bless you always. Yes, Annalyn, that's it. Kasi actually, nagtanong si Annalyn, and you can see there, sabi niya sa isang video, sabi niya, Pastor, paano po mag-iipon kung ang sahod namin ubos? Padala sa pamilya, pati sa sarili namin, walang natira. Annalyn, actually, ito yung una mong comment, and afterwards, nakita mo yung sagot, right? Nakita mo yung sagot. And the truth is this, hindi pa huli lahat. Sabi mo, kung noon pa, sana dami ko nang, nagawa. And of course, it makes sense. But it doesn't mean huli na ang lahat. No, I don't believe that. I believe na even now, pwede kang magsimula uli. Sabi mo nga, i-apply mo na. Yes, yung tanong mo, yung una mong tanong, sabi mo, paano kung magkakaroon ng pera kung padala ng padala? And then, pagkatapos mong panoorin yung iba pang video, nakita mo na, hindi, pwede pala, kailangan ko lang i-apply yung USA na nilagay ko doon. Ano yun? Hatiin mo yung sahod mo sa 3, sabi ko, right? Yung utang, S, yung savings, and then A, yung allowance, right? Kung hindi nyo po alam yung sinasabi ko, i-check nyo sa mga videos ko, yung mga formula kung paano bayaran yung utang, at katulad niya, makakatulong din to sa inyo. But, ang subject ko ngayon, in fact, I thank you, Annalyn, kasi ibabase ko yung message ng program to sa sinabi mo. Ang subject natin ngayon ay paano ba natin talaga aasikasuhin o aayusin yung buhay. Kasi yung unang tanong ni Annalyn ay, para bang walang way, ang dami mong inaalala, right? Andyan yung family, andyan yung trabaho. So, sabi niya, yung unang tanong, nagpapadala siya. So, lahat, para bang walang way na asikasuhin yung sitwasyon, yung buhay. But that's not the truth. In fact, makikita natin sa Biblia yung isang excellent na advice ng Panginoong Jesus. Sabi sa Biblia, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang pinapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng lahat ng makakakita noon. Sabihin nila, ang taong to ay nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. Sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo gusto niyo magtayo ng tore, anong first step? Ang first step ay, hindi ba uupo ka muna, magpaplano ka muna, magkukwenta ka muna, right? Para i-check kung meron kang enough na funds, para mapatapos yung tore. Kasi, imagine, kung ikaw ay magpapatayo na walang plano, hindi ka nagplano, hindi ka nagkwenta, matatapos mo halfway. Pagdating sa, halfway, sasabihin mo, ay, naku, wala pala akong, enough na credits para ipatapos yan. Kukutsain daw siya ng mga tao. Sasabihin, kita mo, nagsimula siya ng isang project, hindi naman niya napatapos.
And how many people are like this sa buhay nila? Maraming mga tao na bahala na, bahala na. Bakit ka pupunta sa ibang bansa? Bahala na. Bakit mo gagawin niya? Bahala na. Hindi pwedeng bahala na. Ang buhay ay hindi bahala na. Ang buhay ay plano. Well, at least I'm speaking about people na gustong magtagumpay. Na? Kung gusto mong magtagumpay, kailangan matuto kang magplano. Si Jesus nagsabi, magplano, magkwenta. Ha? Ano yan? Anong ginagamit sa pagpaplano, sa pagkukwenta? Utak. Nagkukwenta ka ba gamit puso? No. Pag nagkukwenta ang tao, pag nagpaplano ang tao, ginagamit niya yung alin? Yung utak. Tinitingnan niya yung bawat situation. Let me give you an example. Merong mga tao na, pupunta ako sa ibang bansa. Right? Bakit ka pupunta ron? Sabi kasi nila. So sabi nila. So ikaw ay napapadala ng sabi nila. Ano yun? Wala kang kaplano-plano. At kung merong isang bagay na nakakalungkot sa lahat ay ito, maraming mga mabubuting tao ang natatalo ng buhay kasi hindi sila marunong magplano. Masyado silang relax pagdating sa pagpaplano. Masisipag na tao, mababait na tao, matulunging tao, pero dahil sa hindi sila marunong umupo at magplano, magkwenta, yung tore nila, hindi nila napapatapos. Anong ibig ko sabihin? Yung buhay nila nandun, stuck. And then lahat ng makakakita sa kanila, pagtatawanan, kukutsain sila. How many times, meron na tayong alam natin yan, ng mga tao na sasabihin, ay, di ba ikaw nagpunta ka na sa ibang bansa? Kita mo, nagpunta sa ibang bansa, niwala kang natapos. Ilang taon ka sa ibang bansa, anong naipatayo mo? Wala. Ilang taon ka sa ibang bansa, wala ka man lang nagawang nabuo. Wala ka nabuo. Why is that? Kasi walang plano doon. People, pay attention to this. Ang buhay natin ay dapat nakabase sa plano. Naiintindihan niyo yan? Ang buhay ay base sa plano. Kung hindi ka marunong magplano ng buhay mo, babagsak ka. And I'm talking about every area sa buhay natin. Yan ay i-apply mo sa lahat. Pwede mo yung i-apply sa finances mo. Pwede mo yung i-apply sa pamilya mo. Yes or no? Sa love life mo. Kung hindi ka marunong magplano, babagsak at babagsak ka. Yes. Kung hindi ka marunong maupo at magkwenta, how many people na nababasag yung puso nila, broken-hearted, pagdating sa love life, kasi hindi sila marunong mag-isip. Ay, kasi feeling ko siya na nga eh. Ay, feeling ko, puro feeling. Katulad nung kanta, right? Feelings. You know, nothing more than feelings. Yeah? Puro feelings. Hindi nag-iisip. Alam nila na yung tao, yung pangit para sa kanila, pangit na impluensya. But no. Why? Feelings. Puro feelings. Kaya ganyan. So my friends, pinapakita na ng Biblia kung ano ang sikreto para magtagumpay, para maipatapos ang tore. Anong sikreto nga uli, Pastor? Sasabihin ko, okay, para maliwanag. Maupo, magplano, at magkwenta. Matuto tayong magplano. People, meron kang kapangyarihan mag-isip. Meron kang kapangyarihan na magplano. Use it. Alright? And in fact, tulad ng sinabi ko sa inyo, I will pray sa mga programs natin. I'm gonna use this moment para maipag-pray kayong lahat. Kasi siguro nahihirapan kang magplano kasi ang gulo ng utak mo. But I'm gonna pray together with you right now. Alright? Kung gusto po ninyo, pwede kayong mag-pray together with me. Short prayer. And I do believe na through this prayer, tutulungan tayo ng Diyos. It's time to pray. The great moment has arrived. Let's talk to God. It's time to pray. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa harapan mo together with these people, yung mga viewers ng program na to, at ipinapanalangin ko ang bawat isa sa kanila. Itong program na to, hindi to para ibaba, para apakan, para kutsain yung mga tao. Itong program na to, even though sometimes yung mga words na ginagamit ko, pinipili kong gamitin ay, very harsh, very strong words. Kasi gusto ko na magising yung mga anak mo. Sometimes, my Lord, yung puso namin ay nagsasalita ng sobra
na hindi na kami nag-iisip. Puro feelings, How many people madaling ma-offend? Sometimes yung sinasabi mo ay totoo at na-o-offend sila. Ayaw nilang pakinggan yung katotohanan. Mas gusto nilang mamuhay ng masarap sa ilusyon. Mas pipiliin nila yung sarap ng ilusyon kesa yung blessing ng katotohanan. Look at this. At hindi tama to. Panginoong Jesus, yung topic namin today ay tungkol sa pagpaplano. Katulad ng mga kaibigan naming nagpadala ng mga comments, siguro marami sa kanila, Panginoong Jesus, na hindi alam kung anong gagawin. At nauubusan sila ng oras. Every single day, yung oras namin sa mundo ay nababawas. Every day, hindi kami, nagiging mas bata every day. No, nauubusan kami ng oras. And as, itong oras na meron kami, gusto namin, Panginoong Jesus, na gamitin para magdala ng pagbabago sa buhay ng aming family at higit sa lahat sa buhay namin. But for this to happen, kailangan namin ng guidance mo. Tulungan mo tong anak mo. Palakasin mo siya sa isipan, hindi sa emotion, sa isipan. Bigyan mo siya ng lakas na patahimikin yung emotion niya. That's my prayer, my Lord. Nasaan man tong taong to, inuunat ko yung kamay ko right now and I determine na nagbabago na yung sitwasyon niya. My friends, nasaan ka man, dyan man sa Russia, dyan sa Netherlands, dyan sa Taiwan, sa Singapore, sa Turkey, saan man kayo, Israel, saan man kayo mga kababayan, nasaan man kayo, ang Espiritu ng Diyos ay kasama mo na. Siguro feeling mo mag-isa ka, but hindi. Yung Espiritu ni Jesus kasama mo. I determine na yung presensya ng Diyos ay nandyan na sa iyo. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kayo ay pinagpala na kung naniniwala kayo, sabihin nyo, Amen. Talaga. Amen. My friends, kayo pong lahat ay blessed na. So, andito na naman tayo sa katapusan ng program natin this week. Do not forget, ang ating program na Palaban ay nilalagay ko sa YouTube, bagong episode, tuwing Sabado, Philippine time. Okay? Iba-iba yung oras. I cannot really go precisely sa anong oras. But supposedly, Sabado, available siya para sa lahat. So, i-follow ninyo yung time ng Philippines, okay? Ng Hong Kong, Philippines. Alright? Please mag-comment kayo at ayoko po na maglagay lang kayo ng Amen. Amen. Hindi ko kailangan ng Amen. Ang kailangan ko ay comments. Kailangan kong malaman kung ano nasa isip nyo kasi kapag nagsalita kayo, kapag sa mga comments ninyo, nakukuha ko yung inspiration mula sa Diyos and magpapatuloy tayo. Sabi sa Biblia, give and you will receive. Ne? So, magbigay kayo, magsalita kayo, speak. Alright? Para makuha natin yung gusto nyong sabihin. And who knows? Maybe, for example, yung pinadala ni Annalyn, who knows? Sabi mo, bago ka pa lang, right? Who knew na yung isang taong nanonood, bago, I don't know kung ilang beses ka nag-comment, who knew yung pinadala mong message ay message pala ng Holy Spirit para sa lahat? Who knew? Wala nakakaalam. Right? Pero dahil sa naglakas siya ng loob na maglagay ng comments niya, nakatulong to sa lahat. So, huwag kayong mahiya. Hindi ako marunong. Matuto kayo. Magplano kayo. Stop thinking, hindi ko alam. Walang hindi ko alam. Lahat malalaman natin kung pipilitin natin yung sarili natin. Okay? So, mag-comments kayo, mag-subscribe kayo. At hindi lang sa channel ko, okay? Meron din isang program na ginagawa ko sa London na tinatawag na Finding Answers. And very soon, babaguhin namin yon at makikita ninyo, I'm gonna update you. But pagkatapos ng credits, so I'm gonna finish the program now, ilalagay ko yung mga addresses ng UCKG, yung ilan. And then after nung sa bandang huli, meron na kong ilalagay na 2 video. Yun ay clickable. Ibig sabihin, pwede niyong i-click. Okay? Nandito yung sa 2 tabi. Sa gitna, meron din yung bilog na pagka-click mo, magkakapag-subscribe ka sa akin. Pero dito sa gilid, 2 video. Ilalagay ko na naman isang episode ng Finding Answers. Pwede niyong i-click, panoorin niyo. Excellent programs. Makakatulong to ng malaki sa inyong lahat. Alright, my friends, may the Lord bless you abundantly at magkita-kita tayo. Manatili kayong palaban sa pangalan ni Jesus.